Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni man na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalita ng isang ina na may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Sirofenica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ng demonyo na sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tutamang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. At sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi, iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi nga ang babae at naratnan nga niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Tampok po sa ating mga pagbasa ngayon ang dalawang pangunahing tauhan, syempre hindi kasama si Jesus. Dalawang pangunahing tauhan na magkaiba ng landas na tinahak sa kanilang buhay. Unahin po natin ay yung babae sa Ebanghelyo na mula sa pagiging pagano o mula sa pagiging tao na hindi naniniwala sa totoong Diyos, ay tinahak ang landas papunta, palapit sa Diyos, kay Jesus. On the other hand, si Solomon naman, sa ating first reading, mula sa pagiging malapit sa Diyos, mula sa pagiging kalugod-lugod sa Diyos, ay tinahak ang landas palayo sa Diyos. Alam na po natin kahit papaano lang madalas nating pagnilayan ito kapag na-encounter natin ang ganitong ebanghelyo, yung landas na tinahak nung babaeng pagano. Hindi na po natin masyadong pag-uusapan ito. Mag-focus po tayo sa landas na tinahak ni Solomon kung bakit siya lumayo o napalayo sa Diyos. Kung bakit siya na sinasabi sa First Book of Kings chapter 3, who love the Lord, ay sinabi naman dito sa chapter 11 ng First Book of Kings then, who loved foreign women. Pag sinabing foreign women, ito yung mga pagano sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ito. At women marami ito. Kung bakit si Solomon, na sinabi sa chapter 3 ng First Book of Kings, na ang buhay ay kalugod-lugod sa Diyos, ay sinasabi naman ngayon sa chapter 11 ng First Book of Kings, ay namumuhay ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. Naiinis na sa Kanya ang Diyos. So, ang tanong ay, anyari? Anyari in between chapter 3 and chapter 11 ng First Book of Kings? Kung papaano si Solomon, nasabihin na nating nasa kama na, nasa papag na, ay bumalik o pumunta sa sahig o sa lapag. Kung papaanong siyang napaka-blessed, siyang nagkamit ng napakapambihirang biyaya ng karunungan na naging dahilan para maging kilala siya, dakilain siya sa loob at labas ng kanyang kaharian. Kung paanong siya na nakapagpatayo ng templo at ng maraming mga gusali sa Israel, so much so that during his time,
Israel reached its peak in terms of influence, wealth, and cultural development. Kung paano si Solomon na kinikredit sa pagsulat ng mga magagandang libro tulad ng Book of Ecclesiastes, Book of Proverbs, Song of Solomon, ay napunta sa kalagayan na malayo sa Panginoon. Paano nangyari yun? Well, it appears to be that Solomon's downfall did not happen overnight. Rather, it's a steady, gradual decline stemming from, dito nagsimula marrying foreign women who introduced him to idol worship. At first, Solomon just permitted them, his wives, his concubines, to worship their gods. Until siya na mismo sumamba na sa mga Diyos-Diyosa na ito. To the point of even building temples for these false gods. So ano nangyari? One word. Compromise. Nagkompromiso siya. Alam natin kung ano yung compromise, di ba? Pag nakikipagkompromiso ka, halimbawa sa dyablo, iaalaw mo yung mga para sa iyo maliit lamang namang pagsuway, maliit lamang namang kasalanan, mga hindi seryosong transgression. Tandaan po natin, nawais ang demonyo. Kung alam niyang hindi kanya agad maitutumba, matutukso dahil para kang si Solomon, matatag ka, malapit ka naman sa Diyos, lagi ka naman magdarasal, lagi ka naman nagsisimba. Wise ka naman may disiplina ka Uunti-untiin ka niya. Dadahan-dahanin ka niya sa pamamagitan ng pag-compromise. Masyadong mahaba yung chapter 3 at chapter 11 sa totoo lang. So dahan-dahan. At yung mga naging asawa at concubines ni Solomon, di naman yan isang araw lang. Lumipas sa mga panahon niya. Inunti-unti siya ng demonyo. Parang yung ginagawa ng demonyo kapag sinasabihan ka niya, wag mo nang ibalik yung pera. Maliit lang naman. Okay lang na kumupit ka. Konti lang na. Paminsan-minsan lang naman. Okay lang na makipagkaibigan ka. Kaibigan lang naman kahit may asawa ka. Kahit may asawa na siya. Ano ba naman? Kaibigan lang naman. Okay lang na ganyan sila, nagsasama kahit di kasal. Okay lang yan. Kung saan sila masaya. Natatandaan po ninyo yung sinabi natin noong nakaraang linggo. Sabi kasi ni Jesus, we are the salt of the earth. Sinabi natin ang alat ng asin ay nawawala o nababawasan kapag nasa saliwa ng ibang elemento. Kapag hindi na ito nagiging puro. So ganun ang nangyayari sa isang purong tama, isang purong totoo, kapag sinasaliwan natin ng mga mamunting mga elemento na nagkokompromiso sa katotohanan, sa tama at sa dapat na ito. Hanggang sa ang maliit ay lumaki na, ang konti ay dumami na. Ang pakikipagkaibigan lang ay maging pakikiapid na. At ang minsang ginagawa ay dumalas na. You see, magaling ang diablo. Kung papaanong hindi naman agad na itutumbang isang malaki at matagal ng puno, matatag ng puno. Kung hindi dahil sa unti-unting pagpapalakol dito o paglagari dito. Kung papaanong hindi naman agad-agad bumabagsak ang isang malaking bahay
dahil lamang sa anay, sa loob lamang ng 1, 2, 3 araw. Kung papaanong hindi man agad lumulubog ang isang malaking barko, kung hindi unti-unting pumapasok ang mga tubig dito, uunti-untiin tayo ng diablo. By mixing truth with lies, by telling us to take shortcuts, and by telling us that small sins are just nothing. Doon nagsisimula yan. Doon nagsisimula ang pagbagsak ng mga nagdarasal naman, ng mga mabuting tao naman, ng mga magagaling naman, ng mga matatalino naman. Doon nagsisimula yan. Nakita po ninyo yung ginawa sa atin ng China. Di naman overnight, nandun na sila eh. Sa islang kiniklaim nilang sa kanila, pero maliwanag pa sa sikat ng araw na sa atin talaga. Na sila lamang naman ang nagsasabing kanila, pero buong mundo'y nagsasabing atin talaga. Inunti-unti. Hanggang sa magkaroon ng artificial island na, hanggang sa talagang militarized na, may base na. Di naman nangyari yan ng overnight eh. Nangyari yan dahil sa kompromiso. Sa mga hindi mo alam na deals na nangyari. Sa mga hindi na news, hindi na i-report sa atin, hindi nasabi. Nagsimula din yan sa, okay lang, sige. O di ba ganun yung mga nag-illegal, mga squatter, nag-squat. Okay lang sandali lang naman kami. Sige na. Okay, sige dyan lang. Makikita mo, hindi na nagiging sandali at unti-unti na lang sinasakop yung mas malaking bahagi. Ang galing pa rin ngayon, hanggang ngayon ng China. Kasi hindi niya sa atin agad kinukuha. Ang ginagawa niya, nag-i-insert siya sa atin ng pagdududa. At ginagawa niya ito hindi sa pamamagitan ng isang Chinese, kung hindi sa pamamagitan ng Pilipino. Pilipino pang mga politiko. Nag-i-insert siya ng pagdududa na, atin ba talaga? Nag-i-insert siya ng pagdududa na, may claim ba talaga tayo? Baka naman sa kanila talaga. Hanggang tayo maglokohan. Alam natin kung saan panig yung mga senador na yan. Buti sana kapag binubuli tayo, nagsasalita sila para patas sana eh. At kung may problema man, kung hindi natin talaga alam yung sakop natin, kung ano man yung sinasabi niyan, di ba dapat internal na lang, kayo na lang mag-usap. Hindi yung ibabalandra pa na mag-i-insert tayo ng pagdududa. Ano yun? Huwag naman tayong pakaloko. Alam natin kung saan sila panig talaga. Kaya sana, huwag naman nating gawin tanga ang sarili natin. At huwag nating hayaan na ganun lang din. Hindi naman tayo makikipaggera. Sino ba naman tayo? Liit lang lang. Kaya lang, huwag naman nating ibigay ng ganun na lang. Unti-unti. Hanggang sa maibigay na natin lahat. Ang sa atin. Mga kapatid, tandaan natin na ang demonyo ay tinatawag na father of lies. Ama ng kasinungalingan. At tinatago niya ang kanyang kasinungalingan sa pamamagitan ng mga compromise. Kaya, maging matatag po sana tayo laban sa panunokso ng diablo sa lahat ng oras. Gawin sana natin yung hindi ginawa ni Solomon, na payo sa kanya ng kanyang amang si David sa 1 Kings chapter 2, verse 1. Imagine that. Nasa parehong libro ang lahat ng ito. Sa una pa lang sinabi sa kanya ni David na ama niya, bago ito mamatay anak, magpakatatag ka, magpakalalaki ka. Na apparently ay hindi tumutukoy sa physical strength, literally bilang lalaki kundi sa
spiritual strength, yung moralidad na matibay, yung hindi tumitiklop, yung hindi natitinag. At ito ay dapat na maipakita hindi lamang sa pagsunod sa mga malalaking utos ng Diyos, kundi kahit na sa mga maliliit, kahit na sa mga simple, kahit na sa mga sabihin natin hindi big deal. In fact, ang sabi ni David kay Solomon, matapos niyang sabing magpakalalaki ka, magpakatatag ka, lagi kang sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang pagiging matatag. Hindi natin kaya ng tayo lang. Dapat tayong maging matatag at ang pagpapakatatag ay ang sundin ang utos ng Diyos sa lahat ng oras, malaki man o maliit na pagkakataon. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Sapagkat kung hindi, pwedeng mangyari sa atin yung nangyari kay Solomon. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, humihingi kami ng tawad sa iyo. Kahit na kami nakakaranas ngayon ng mga matinding problema, lalo pat ang mga problemang ito ay dahil sa hindi namin pakikinig sa iyo. Dahil sa maraming mga pagkakataon, hindi ka namin sinunod talaga. Kaya kami nahantong sa ganitong problema. Kaya kami nabaon sa utang, kaya nasira ang aming pamilya, kaya kami nagkasakit, kaya nawala sa amin ang mga taong sa amin ay mahalaga, kaya nag-away kami ng isang taong sa buhay na. Kaya narito kami ngayon sa mga sitwasyon na hindi namin dapat kalagyan katulad ng sitwasyon ni Solomon dahil sa hindi namin pagsunod sa iyo. Patawad. Hallelujah. Humihingi kami ng tsansa. Hallelujah. Tulungan mo po kaming makabangon pa, makabalik pa, makabawi pa. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pamamayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Mula ngayon ako'y magpapakatatag na. Ako'y susunod na. Ako'y magtitiwala na babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka pwedeng magkamali kapag sumusunod ka sa Diyos. Pwede kang maghintay, pwede ka ring mahirapan, pero may maganda at maayos na kapupuntahan. Mayroong magandang mangyayari. Huwag mong hayaang unti-untiin ka ng Diablo. Ang sabi ni San Pablo, huwag nating bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Kung lalapit kay Jesus, lumapit ka na sa Kanya upang unti-unti ibangon ka na niya.
Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Lugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa, upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkalubong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman, sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, at minabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imping kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo wag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. kadakilaan mo. Osana Osana sa sa kaitaasan. kaitaasan. Pinagpalang Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana Osana sa sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ni Leon na aming Papa, Anis na aming obispo at ang tanang kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama.
amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, alanang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus,
Ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. manatili kailan pa Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa libutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong lisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay po ninyo. Paalala po, sa February 18, Ash Wednesday na po, ang mga misa po natin dito ay dalawa, 6 a.m. at 6 p.m. sa Ash Wednesday, February 18. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sinamis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit
pagsanasa aming iniaalay ang pag-ibig na walang